the biggest graft and corruption scandal to hit the country in our history. No? If you look at the amounts, it's staggering. But may I make this manifestation just to encourage all of us that there are simple ways also of finding some solutions to the problem. Meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue. Wow, yung kung tawagin ho nila yan sub judice. Sub judice, ganon. Palakpakan natin siya. Talagang trabaho, double time. Double time sa pag-delay, double time sa mga dahilan para ika nga hindi sila maipatawag dyan. Palakpakan ho natin. Part 2 ho tayo mga kababayan dito sa video na to. Sumali na ho si Senator Alan Peter Cayetano, anak ng Toka Ping Lacson. Yari ka sa mga kababayan nating OFW, especially yung mga nasa Hong Kong. Binasa ko yung mga comment nila, galit na galit sila sa'yo. Simple lang naman kasi gusto mangyari na sambay ng Pilipino, Ping. Simple lang, mag-imbestiga ka. Walang maraming cheche-bureche, walang maraming excuse. Ang dami mong kesyo ganito, kesyo imposible to, imposible yan. Dapat marunong silang mag-compute o kung ano pa man. Simple lang, ha? Maging etong si Ma'am Zinab Harake. Ha? Itong si Ma'am Zinab Harake. Pati siya ay nananawagan na huwag tigilan yung issue ng flood control kasi nakita ho niya kung anong klaseng perwisyo ang inihatid ng mga kaibigan nitong si Ping Lacson. Pero bago yan, siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, dito sa video na to bago ho tayo magtungo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Part 2 ho tayo mga kababayan. Ito ho yung nangyaring bakbakan dyan sa Senado kanina. Sa pagitan ng mga gustong mag-imbestiga at gustong matunton ang katotohanan at mga mastermind dito sa issue ng mga manumalyang flood control versus dito sa pilit na pinagtatakpan. Yan. Diretsahin na ho natin, huwag na tayo maglokohan dito. Si Soto at itong si Ping Lacson, pilit ho nilang pinagtatakpan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi na ni Saldico, sinabi na ni Master Sergeant Orly Gotesa, ayaw mo pa rin maniwala? O ito, 18 mga mandirigma ang magsasabi na talagang merong sabit yung mga amo nyo dito sa skandalo na to. Ito, umpisano natin. Paalala nitong si Ma'am Zinab Harake, sa ating mga kababayan, sa mga kababayan nating OFW, wag ho nating tigilan tong issue na to. Oo, malaking problema natin, especially dyan sa gitnang silangan. Dahil talagang sobrang naaapektuhan ng ating bansa, ang ating ekonomiya, kaugnay dito sa nangyayaring kaguluhan na to. Pero hindi ho natin pwedeng tigilan talaga itong issue ng mga manumalyang flood control. Akala nila, porket meron ng issue dyan sa gitnang silangan, akala nila dahil nasa Amerika ngayon si Marcos Jr., kumakain ng kabyar at magpapahinga, nagre-relax, nakasakay sa private jet, kakalimutan na natin itong issue na to. Pues, nagkakamali ho sila mga kababayan. Ito na ho, itong si Ma'am Zinab Harake. Ito yung mga ito yung mga influencer na talagang kailangan nating ibinabahagi ang kanilang mga punto de vista ngayong mga panahon na to. Hindi ho puro online sugal ang pinupromote, di ba? At talaga yung pinapakita nila kung ano nga ba nangyayari sa ating lipunan ngayong mga panahon na to. Ito Ping, para sa itong isa na to. Huwag niyong patahimikin ng issue sa flood control ha. Tignan niyo kung gaano kadaming mga Pilipino ang apektado dahil sa mga baka. Wala na rin. Ma'am, sabihin ko kay Ping Lacson kasi pinapatahimik ni Ping Lacson Ang tagal na namin nang hihingi ng investigasyon, hanggang sa ngayon di pa rin siya nag-iimbestiga, ma'am. Ma'am, itag natin si Ping Lacson dyan sa sinabi mo na yan, ha? Kasi kung tatanungin yung mga kababayan nating OFW sa baba, especially yung mga nasa Hong Kong, yung mga nasa Middle East,
Gusto nilang magkaroon ng tuloy-tuloy na investigasyon dyan in aid of legislation para hindi na maulit itong kalokohan na nangyari na to. Kaso itong si Ping Lacson parang gusto niyang patahimikin eh. Ang tagal-tagal na namin, pati yung partial committee report ng Blue Ribbon Committee, wala pa rin tayong nababasa dyan, wala pa rin lumalabas. Anong ibig sabihin niyan? Talagang itong si Ping Lacson, pinipihik niya itong issue na to na makalimutan na lang, maisantabi, matabunan at makalimutan ng ating mga kababayan. Palakpakan ho natin. Itong walang yang si Ping Lacson. Akala niya uubre mga ganyang klaseng galawan. Hindi po pwede yan. Especially sa mga kababayan nating OFW. Alam niyo ho kasi mga kababayan, kaya yung mga OFW, talagang ano sila, kumbaga invested sila dito sa issue na to talagang maya't maya gusto nila merong update dito nakikita naman ho natin sa mga comment dyan di ba, gusto nila maya't maya merong update kasi ho, di ba, sila nakikipagsapalaran sa ibang bayan, di ba, iniwan nilang bansang Pilipinas para nga matulungan ang kanilang mga pamilya. Ngayon, yung bahagi doon sa kanilang mga kinikita sa ayot sa gusto nila kahit walang income tax return yung mga ano na yan, yung mga OFW natin, free ho sila sa tax sa ayot sa gusto nila, yung perang pinapadala nila, nagpagawa sila ng bahay, bumili sila ng kotse, bumili sila ng kung ano-ano, merong tax yun. Napakalaking bagay ho nun mga kababayan. Nagkakaroon ng purchasing power yung kanilang mga kamag-anak na naiwan sa Pilipinas. At yung tax na yon na nanggagaling sa kanilang mga kinikita, ninanakaw ng mga kaibigan nitong si Ping Lacson. Di ba? Ninanakaw Sabi mo, Ping, doon sa mga kaibigan mo, may kalalagyan sila, anak ng tokwa, at kung ikaw hindi mo kayang mag-imbestiga, umalis ka dyan sa Blue Ribbon. Pinipilit hong pinapatahimik pinipilit hong pinipihit, isinasantabi. Sa gayon ang ating mga kababayan makalimutan itong issue na to. Hinayupak tong Ping Lacson na to. Iparamdam nyo ho dyan sa comment section na hindi ho kayo natutuwa sa mga pinagagawa nitong Ping Lacson boy tago na to. Kitang-kita nyo naman ho sa kanyang pagmumuka na talagang stress na stress ho yung mama ngayong mga panahon na to. Rin ako talagang masabi. Minsan napapabuntong hininga na lang ako parang what if kaya kung di tayo sa Pilipinas nakatira? Yun ang nga ba sinasabi ko, ma'am, kayo ma'am, kaya nyo ho Ilan ho pa pasaporte nyo? Kami ho kasi dito sa PH Update, karamihan ng mga kasamahan namin dito puro ho kami, iisa lang ho mga pasaporte namin. Wala ho kaming ibang bansang pupuntahan. Dito lang ho kami sa Pilipinas, di kagaya ng yung mga anak ng mga politiko. Ipinapanganak ho yan sa Amerika. Di ba, nagbubuntis. Nagbubuntis na. 3 buwan ng buntis. Lilipad na yan pa Amerika. Doon nila i-ire yung kanilang mga anak para automatic may pasaporte na, di ba? Mas strategiya nila kung hindi naman, kung ngayon pa lang sila yumayaman dahil sa pagnanakaw sa pamahalaan, ang strategiya ho nila mag-i-invest dyan sa Spain. Di ba? Kumukuha ng mga golden visa. Bumibili ng mga pasaporte sa iba't ibang mga bansa. Sa gayong paraan, kung sakaling magkahindot-hindot ang Pilipinas, magkagera o kung ano pa man, mabilis pa sa alas 4, lipad ho sila. Kasama nung kanilang mga ledger, kasama nung kanilang mga ari-arian. Di ba? Yan yung strategiya nila. Pero tayong maiiwan dito, wala naman ho silang pakialam. Di ba? Alam na alam ho natin yung mga tunay na may malasakit sa sambayan ng Pilipino na mga politiko. Sino-sino yung mga yan? Yung mga individual na talagang gusto nilang malaman ang punot dulo ng kakurakutan na nangyari sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Sila ho yun. Sino yung mga yan? Senator Rodante Marcoleta, top 1, number 1, palakpakan natin yung mama na yan. Siya yun Siya yung minamayat-maya na talagang dapat investigasyon. Sino pa? Senator Alan Peter Cayetano, sila yan Di ba? Kung ano man yung malaking issue na bumabalot sa ating bansa, sila yung mayat-maya nating nakikita at naririnig sa social media. Tama, mali? Habang yung mga naturingan pa naman si administration senator, sila ho yung pilit na pumipihit, nagpapatagal, nagdidiscredit kung ano-ano kinikwestiyon. Ba't di na kaya mag-imbestiga para walang maraming cheche-bureche? Di ba? Siguro valid naman ho yung ating panawagan na, Hoy, Ping Lacson, wala kang marami sinasabi, mag-imbestiga ka na lang, buisit ka. Di ba? Yung tipong, langya ka, mag-imbestiga ka. Trabaho mo mag-imbestiga. Trabaho mong magpatawag ng hearing sa Senado. Trabaho mo yan.
binigay-bigay siya yung blue ribbon. Di ba nag-resign ka na? Nag-inarte ka lang palang hinayupa ka. Gusto mo rin pala. Ganon ka walang yaya si Ping Lacson. Gusto niya rin nag-inarte tapos babalik pa rin pala. O lipat na ho tayo. Ma'am, huwag ho kayong mag-alala. Para dito kay Mama Sheena. Idol ko to si Ma'am Sheena. Palakpakan natin. At least, di ba, yan yung mga influencer na talagang yung kanilang pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi fake. Hindi fake. Yung tipong pagka nakapagbigay na sila ng ganito, ganyan, aalis na sila sa bahay, may content na sila. Hindi ganun eh. Pagka nanawagan na huwag niyong bibitawan yung issue ng flood control, nakita namin kung gaano paghihirap pag ginagawa naging dinulot ng pagnanakaw na yan ng mga kaibigan ni Ping Lacson. Sila ang mastermind. Sila ang tinuturo ng mga nitong si Zaldico. Tinuturo niya si Martin Romualdez Marcos Jr. Nag-deliver sa Forbes Park. Jojo Cadiz. Kaibigan lahat ni Ping Lacson yan eh. Si Marcos Jr. bilib na bilib pa nga siya dyan eh. Di ba? Yan ang mga kaibigan niya. Sila ang tinuturo mastermind. Ito, masakit na ulo nitong si Mig Zubiri. Migs. Pagsabihin mo naman yung kaibigan mo dyan na mag-imbestiga na. Tayo dito hindi para sa kung ano pa man yung content para mayroong views, malakas ang views dahil mayroong hindi. Hindi yun eh. Ang atin dito, once and for all, matuldukan na natin itong balakid. Na pumipigil sa ating bansa para dumiretso eh. Yung tipong, hanggat hindi na-resolve to, di tayo makakapag-move on eh. Ano to eh, parang magjowa na hindi nakakapag-move on. Habang hindi nagkakaroon ng maayos na closure. Di ba? Walang move on dito. Si Ma'am, Sinap, alam niya yan. Nagka-closure niya, kaya nag-move on na siya. Tapos tayo sa Senado. Game. The interpellations was, I Kanya believe, kayo akala nyo we paused for a while, took a break, and now Ayos. I'd like to recognize Senator Marcoleta for his closing statements, if the good gentleman from Cavite will allow. Well, if the senator on the floor, who has the floor, will allow, because when the chair suspended the session, Senator Lacson had the floor, and he was allowing questions from Senator Marcoleta. That is the parliamentary status. So, what is your pleasure, Majority Leader? Maybe we can request or ask the pleasure of the gentleman from Cavite. I will allow, Mr. President, but if he hits me, I'll hit back. All right. Sige, bakbakan na, anak ng toka. Kung ano lang naman, 'di ba? Mga punto de vista talong-talo ka eh. Nakita ng mga kababayan natin, especially yung mga OFW, pinagtatawa ng kaping. Hindi sila natutuwa sa mga pinagagawa mo. Hit na. Thank you. Sentante, bakbakan na. Very clear. We allow- Senator, yes, Senator Marcoleta is recognized. Bakbakan na. Salamat po, Ginoong Pangulo. It's not a matter of hitting me back. He can hit me many, many times. Yan. Sabi ko nga po kanina, Mr. President, that's irrelevant to me. It's no longer important to me. Kahit ano pa pong paninira ang sabihin ni Senator Lacson sa akin, wala pong kaso sa akin yon. Yan. Ang taong bayan, alam na po nila kung ano ang totoo. Correct. Palakpakan natin si Senator Rodante Marcoleta. Alam ng sambayan ng Pilipino ang totoong nangyayari dito sa issue na to. Kaya Ping Lacson, wag mo kaming pinagloloko. Simple lang, mag-imbestiga ka, langya ka. Yun lang ang gusto namin mangyari, mag-imbestiga ka. Ipatawag mo yung mga 18 Marine, ipatawag mo si Adrian Bersamin, ipatawag mo yung mga matunog na pangalan dito sa issue na to. Pagsalitain mo itong si Zaldico para maghalo na talaga ang balat sa tinalupan diyan sa issue na yan. Anak ng toko, tingnan ko pa kung makakakbang ka pa diyan sa bakuran ng Malacanang pag nagkataon. Sila po ang arbiter. Silang magsasabi kung totoo lahat po ang pinag-uusapan natin dito. At kung ano ang sinabi laban sa akin. Ang gusto ko lang pong linawin, Mr. President, kung talagang pinaninindigan ni Senator Lacson yung patakaran na kanyang huling sinabi,
at binigyan ng emphasis Hmm. kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Yan. Napakarami ko pong sinabi kahapon do sa aking privilege speech. Inisa-isa ko yung dapat napuntahan natin. Para sa ganon, lahat ng inaakala nating ebidensyang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. Kung mga hitback na undo si Ping Lacson, akala mo talagang may bitaw eh. Kung makasabi siya na pagka binanatan ako, babanat din ako. Babanat ka! Ang pinakamatindi mong banat, mag-imbestiga ka, Brad. So, gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat, ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, Yan. pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials at iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba noon ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin? Alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung aharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po nananalig na kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron Yan. po tayong patakaran. Buti na lang meron tayong Rodante Marcoleta sa Senado, palakpakan ho natin. Paano na lang? Paano na lang? Paano na lang kung walang Rodante Marcoleta sa Senado? Ang hirap po mga kababayan. Siya lang ang katangi-tanging senador na talagang nakikipagbakbakan para ma-resolve, magkabistuhan na. Malaman ng matuntun natin ang katotohanan. Di ba matumbok natin kung sino nga ba yung mga mastermind. Siya lang at siya lang ang gumugusto dyan sa na mangyari dito sa issue na to. Maliban kay Rodante Marcoleta, anak ng Petrang Garapata. O siguro susunod dyan si Senator Alan Peter Cayetano, pero pagdating dun sa masigasig at talagang marugdog na kagustuhan na mangyari ang mga bagay na yan, pambihira. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Payagan lang natin, lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute sa ikahahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yan. Yun lang po ang gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Sapagkat ngayon, kagaya po ng kanyang inamin, Yan. ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online. At sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. Senator, the Majority Leader. Yes, para wala na daw gulo, di pa lalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Oo, yun. Sinasabi ko, titiklop ka rin pala, walang niya ka. Pinahaba-haba mo pa. O sa bagay, overdue na. Ang tagal na natin naghihintay. Diyan sa investigasyon na yan na matuloy diyan sa Blue Ribbon Committee. Anak ng toka, para ka rin nag-resign. Tapos linigawan ka, nag-inarte ka. Ayun, babalik ka, mag-iimbestiga ka. Ganon din nangyari. Kailan ba uling investigasyon tong mokong na to na si Ping Lacson? Ang tagal na ho. Anak ng Petrang Garapata. Hindi ka ba naiyasambay ng Pilipino? Ping? Hawak mo ang sa pinakamakapangyarihang komite sa kasaysayan ng Pilipinas. Blue Ribbon ho, motto proprio yan. Hindi kailangan magsalita ni Rodante Marcoleta at i-refer sa committee, i-refer sa Committee on Rules o kung saan pa man para maimbestigahan.
Yang kung ano mang privilege pa siya. Hindi, moto proprio. Disente ba no? O may issue, bukas ng umaga, investigasyon tayo. Ganon katindi ang Blue Ribbon Committee. O ano ginawa ni Pinky? O ginawa ho niyang inutil ang komite. O sabi ni sabi nitong si Boy Remulla, o kunin ko tong itong witness maya-maya pagbalik ko meron supplemental affidavit to. Eh di wow. Ito gaganito si Remulla. Ito yung papel Gaganon siya kay Alcantara. Ano 'yon? DOJ na rin ba ang ano ngayon, yung Blue Ribbon Committee? Di ba? Naalala niyo ho ba yung mga kababayan? Nung nagkakaroon ng abutan, habang nangyayari ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon? Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Yan. Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po, kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Yan. Kaya gusto ko pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Yan. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po ang pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is But Sang-ayon ka ba doon, Senator Rodante Marcoleta, pupirma ka doon sa partial committee report na kung saan tila bagang na-absuelto yung mga mastermind. Di ko pa nabasa pero sa tingin ko ganun ang kalalabasan niya. correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of And cyber so? libel. And so, ano problema? Ikaw ayaw mo magsampa. Magalit sa'yo si Mrs. Brad. On them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue. Wow, yung kung tawagin ho nila yan sub judice. Sub judice, ganon. Palakpakan natin talagang trabaho, double time. Double time sa pag-delay, double time sa mga dahilan para ika nga hindi sila maipatawag dyan. Palakpakan ho natin. Lang niya ka, kala mo. Oh. Kung ganong merong kaso at meron ongoing case. Kaya baka pinakasuhan talaga para dyan. Kung tawagin yan sub judice. Yun ang So Pangulo. I suggest that your question and Kinakabahan na si, privilege speech si Tuta and the kinakabahan, ensuing no? debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to Kinakabahan that effect, si Mr. Majority Tuta Leader. Soto. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito, tapos na tayo. Yan ang problema. Yan ang problema. Pagka abogado ka debate nito dalawang mokong na to, dalawang tukmul na to, talagang ipagbubuhol kayo ni Senator Rodante Marcoleta. Huwag na kayong magpumilit. Kahit na mag-fusion pa kayo, wala kayong lusot sa kanya. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you the Simple lang. Wala pa naman, sinampahan pa lang wala pa nun, di pa naman dinidinig ang kaso Sinampahan, di na pwedeng ipatawag. Ang dami dyan, nakakulong pa nga. Pinapatawag nyo. Yung sinampahan pa lang, di na pwedeng patawag. Committee on Rules. Madriaga, gagawin pa ang smoking gun dyan sa impeachment.
that you are right and that we could do that. It's Kaya nga po. better that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes. He has not given the schedule yet. And he is... Kinakabahan to si Soto. Nako, kabado 20 itong si Soto. Papatawag tapos pati pangalan niya makakaladkad. Senate President, di umano diniliberan din. Palakpakan, pambira. He might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. The good Minority Floor Leader would just Ay, also... Senator Alan, The Senator Alan. Minority Leader, Senator Senalan, Al Senalan. Cayetanos, Mr. recognized. President, good afternoon. Sir President, obviously po, iba ang point of view ng dalawa nating kasamahan. Pareho nating ginagalang. Let me appreciate the passion of both of them to get to the bottom of the biggest scandal, at least monetarily, the biggest graft and corruption scandal to hit the country in our history. No? If you look at the amounts, it's staggering. But may I make this manifestation just to encourage all of us that there are simple ways also of finding some solutions to the problem. Ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Lacson. Ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Marcoleta. Pareho po silang nagsusumikap na malaman ng totoo pero napaka-politically charged ng ating pong environment ngayon. First, Mr. President, I'd like to mention during the budget hearing, I asked Secretary Vince Dizon a very simple question. Ba't hindi nalang utusan lahat ng DE, samahan ng COA, samahan ng barangay captain, sa listahan na hawak ng DPWH ng 2023 or 2022 pa hanggang 2025 project, kunan lang ng picture. Para kung may picture at hindi pa bayad, hindi ghost yon. Kung may picture, walang project at bayad na, ghost yon. Kung may problema, substandard o kung ano man, kita na natin sa picture. Kasi si Senator Lacson na mismo ang nagsabi din sa atin na as time goes by, umiiba yung numbers ng actual na ghost at hindi. No? Number two, Mr. President, I think many of us, and I'd like to appreciate Senator Win Gatchalian here, cautioned that when there are investigations sa graft and corruption, minsan mas malaki pa ang tama kapag ka natigil yung mga projects. I brought this up sa DPWH na pag kinancel nyo lahat ng project, baka walang kumuha niyan. But since yung top 10, nandun, instead of bantayan, insist, wag bayaran, kinancel lahat, so nakatiwangwang most if not all. But number three, I approached Senator Win right before I asked the Majority Leader to speak. Nabasa ko po sa online, sa major dailies na wala pang nabibid sa 2026 budget ang DPWH. I'm not that sure if that's 100% correct, but it seems to be correct na marami sa mga project hindi pa nabibid. One of the problems daw was the pricing of materials na maaring magbago na naman because of the price increase. So this is the problem, Mr. President. Presyo pa lang at project. But for every school building na madelay, isang buong generation ang hindi makakapag kukuha ng quality education. Ganun din po sa farm to market road. Isang 5-10 year generation ng ating farmers ang lalong maghihirap at mas mababa presyo kasi hindi magagawa yung farm to market road or irrigation. So, again, hindi ko minamaliit yung mga pinag-usapan today, yung mga pag-uusapan, sinong iimbitahin, how we follow the evidence, who does the evidence point to, sinong mastermind. But let me just emphasize na dalawang problema to o tatlong problema in one. Hold someone accountable, but how do we put enough trust in our system, in DPWH, in our infra projects to get it rolling, di ba? So, the third whammy, palapit na yung tag-ulan. Pag hindi na bid ang project ng hanggang April,
hindi po mag-uumpisa yung mga projects ng May. Parati nating hinahabol ang summer kasi doon po mabilis gawin ang mga project, lalo kung may excavation. Pag ginawa natin ang projects ng June, July, maraming delay dahil nga tag-ulan. Ang problema, Mr. President, dahil wala tayong budget for flood control this year at sabi gagamitin yung pang last year, pero hindi pa natin sure kung nilagay yon tapos tumigil lahat ng iba, I think many of us are expecting or hoping walang baha this year. But I think logic would dictate na sana hindi. God forbid that there will be massive floods, but there will be. So gusto ko lang bigyan diin, Mr. President, na nagkainitan man today. We have two passionate colleagues who want to get to the truth. And part of getting to the truth is ayusin yung sistema. So I hope that in the next few days, maybe the chairman of the Public Works Committee, maybe the chairman of yung sa Transpo, maybe the head of our finance committee. Nagkainitan, hindi naman nagkainitan. Hindi nga makakanayan si Ping Lacson eh. Hindi nga siya makasagot na maayos sa mga banat ni Sen Marcoleta. Duwag niya si Ping. Walang yag ba? Diba, can get to the bottom of this kasi nga time is running out. Napakababa ng GDP natin for the fourth quarter. Ilan araw na lang tapos na first quarter. Tapos nangyari pa yung sa Middle East. So as we pray for the US, for Iran, for the whole Middle East, for Israel, as we pray for peace, as we pray for our OFWs, we have to act at ayusin natin ang problema sa infrastructure. So make me just emphasize that, Mr. President, na habang hindi natin natatapos tong investigasyon, ang problema, ang naging casualty din na hindi kasalanan ng kusino man dito sa kwartong ito, pero naging unintended consequence yung delay sa pagbibid at pag-aayos ng sistema. Lahat delay, Sen Alan. Naiintindihan ko naman yung delay. Ang delay, ang ginagawa nila, nag-iisip sila kung saan nila ilalagay yung pera na pwede nilang nakawin, kagaya ng pagnanakaw nila dyan sa mga maanomalyang flood control. Wala ka namang basta-basta na lang nilang pakawalan ng ganun-ganun na lamang, di ba? Dapat kung sakaling magkaroon man ng project, magkaroon ng pondo, dapat talaga mapunta yan sa bulsa ng mga magnanakaw na kaibigan ng ibang mga senador dyan. Sistema. Thank you for this opportunity, Mr. President. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, Natakot tong si Soto. So, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat. Natin Pilipinas. Salamat to mga kababayan. Mag-ingat to kayo, especially yung mga nasa Middle East. Yung mga nasa Hong Kong naman, kalmahan nyo na lang muna. Huwag nyo masyadong panggigilan niya si Ping Lacson. Mahalin natin ang Pilipinas.